Hello guys, bumili pala ako ng pang-BP para ma-monitor ko yung aking dugo. Kasi nung nakaraang buwan, bago ako nagbakasyon, nagpa-BP ako, yung ganitong BP na digital. Tapos akala ng mga doktor nasira yung pang-BP nila. Kasi laging namamatay ito, hindi nagre-reading, nag-error. Pang 5 testing nila, nagpalit na sila ng battery, nagpalit na ng ganito. Akala nila sira, ayun pala. Pang limang BP sa akin. Mataas pala yung dugo ko, 250/130. Tapos yun, sabi nga ng mga kaibigan ko, hindi naman daw accurate ito. Kaya hindi ako masyadong kinabahan. Tapos ngayon umuwi ako sa Pilipinas, nagpa-check ako sa doktor. Nagpa-BP ako doon. Ang taas pala talaga ng dugo ko. Ganoon pa rin, 250 talaga. 220 pagdating ko doon sa Pilipinas pala, 220/138 ang dugo ko. Kaya ginawa ko, bumili ako ng pang-BP. Kasi nga doon sa Pilipinas, nung nandun ako sa Pinas, kinakabahan ako kasi mataas ang dugo ko. Doon kasi hindi ko pinapansin ng gano'n. Yung pala nung nag-google ako, chinek ko yung ng blood pressure. Yung high blood ko pala nasa stage 2 na siya. Kasi kahit sa ngayon ang dugo ko ay nasa 140/90 o kaya 100. Naglalaro sa ganyan, 140/150/100, ganyan. Ito, kinabahan ako kasi biruin mo, stage 2 na pala yung high blood ko na yun. Tapos yun pa nga, yung dugo ko maabot pa siya minsan ng 250. Nag-research nga ako sa Google, pagka umabot yung dugo mo ng 180/120, kailangan na daw yun yun talagang bang emergency na. Lalo na yung sa akin, inabot na ng 250/138, kaya sobrang taas. Kaya nang research na ako sa Google, na pag-google ako, silent killer pala talaga itong wala masyadong sintomas yung high blood na to. Pero medyo mataas lang siguro yung aking kaya kinakaya ko yung ganong kataas ng dugo. Pero nung tinitingnan ko pala yun, bago pala yun, tiningnan ko sa Google pala yung mga sintomas ng ganong sobrang taas ng dugo. Yun, lahat yun naranasan ko. Yung ihi ako ng ihi, akala ko may diferensya yung aking kidney. Akala ko may kidney ako ba, may bato sa kidney, ganyan, kasi ihi ako ng ihi. Tapos paggabi naman, bigla akong nahihirapang huminga, hindi ako nakahinga ng ayos. Nagigising ako ng mga gabi, mga alas 12 ng gabi, 1:00, tapos pag iihi ako, kasi ihi ako ng ihi, hinihingal na ako, hirap na hirap akong huminga. Kailangan ko pang tumayo, umupo pala ako, kasi pag nakahiga ako, hirap akong huminga. Kailangan kong umupo para makahinga ako. Tapos ganun din pag naliligo ako sa umaga, ang bilis kong hingalin. Yun pala yung sign na binabaliwala ko dati. Yun pala talagang sign na yun, na masyadong mataas ang dugo ko. Yun yung mga nararamdaman ko. Kaya bumili talaga ako ng pang-BP na to para ma-check ko yung dugo ko. Kaya ngayon titingnan natin kung ano na nangyari. Titingnan ko yung dugo ko ngayon kung bumaba pa. Ilan yung dugo ko dito? Ayan laging ganyan yung dugo ko, 140/90. Kapag gaganyan pala ang dugo, stage 2 na high blood yan. Stage 2 na. Saka sabi nga doon sa Google na nakita ko, kapag nasa 180/120 yung dugo mo, mga 1 taon lang daw, baka mamamatay ka na daw pag ganun ang dugo mo.
ako nakailang lagi akong may ganun 250/130, sobra. Hindi ko nga alam kung bakit ako nakasurvive, baka hindi ko pa talaga panahon. Bakit ako nakasurvive sa ganung dugo ko, 250/130. Kaya bantay sarado ko tong dugo ko ngayon. Bumili talaga ako nitong pang BP na to. Yung mga iba dyan, kailangan yung bumili ng pang BP para ma-monitor nyo yung dugo nyo, kasi hindi basta-basta yung high blood, kasi silent killer pala yung high blood na yan. Yan nga pala, yung palang kasama ko nga, yung kakwarto ko dito, nandun ngayon sa hospital kasi naka-confine siya, kasi mataas yung dugo nun. Pag tinesting dito sa ganitong umron ko, nag-error din, tapos dumudugo yung ilong niya. Kaya hindi pala talaga basta pwedeng baliwalain mo yung high blood mo, kasi talagang kagaya nangyari sa akin, bigla ka na lang magising kasi hindi ka makahinga ng ayos. Ngayon galing akong trabaho, ganun yung dugo ko, high blood talaga. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nag-jogging na lang ako para pagka ako nag-jogging, bumababa yung dugo ko, yung over ko nagiging 80. Kaya mas malaking bagay na, tapos pagkatapos kumain, dati kasi pagkatapos kumain natutulog na ako, nakahiga pala. Ngayon nagja-jogging muna ako bago humiga, kasi mahirap na, baka hindi na tayo magising.